RJ Abarrientos, may problema ngayong semis. Coach Yeng Yao, gigil na gigil. Matindi ang sinabi sa darating na Game 4. Ngayong best of 7 semifinals, Ginebra na ang lamang with 2 wins at 1 loss. Pero hindi nga nawawalan ng pag-asa itong si Coach Yeng Yao sa kanyang kupunan na Rain or Shine Elasto Painters. Dahil ayon sa kanyang naging latest interview ay gaya nga daw ng kanyang nabanggit noong mga nakaraan na padaan lang sila ngayong semifinals. Pinabili nga lang daw sila ng suka pero nandyan na sila ngayon at hindi nga daw nila sasayangin yung opportunity na mayroon sila ngayon. Mas alam na nga rin daw ng Rain or Shine Elasto Painters yung kanilang gagawin matapos yung first 3 games. Kumbaga, kinapapalang daw nila ang Barangay Ginebra at kumpiyansa itong si Coach Yeng Yao na sa darating na Game 4, sila naman ang kukuha ng panalo. Dagdag pa nga nitong si Coach Yeng Yao na sa dalawang pagkatalo nila noong Game 2 at kakatapos na Game 3 ay kayang-kaya daw nilang makuha ang panalo. Pinatunayan nga raw yan ng kanyang mga players dahil every fourth quarter ay doon nga daw sila bumabakbak at hinahabol yung kalamangan ng Ginebra. Para kay Coach Yeng, yan raw yung silver lining ng kanilang kupunan kahit natalo sila sa nakalipas na 2 laro. Dagdag pa netong si Coach Yeng na kumpiyansa nga ito na matatalo nila ang Barangay Ginebra sa kanilang mga susunod na laro. Kailangan nga lang daw nilang mas agahan yung kanilang palaging massive run sa 4th quarter. At kung magagawa nga daw nila yan, ay may pag-asa nga daw sila na makapasok ng PBA Finals. Para sa akin mga chong, meron naman talagang pag-asa ang Rain or Shine Elasto Painters ngayong semis. Actually, dikitan nga lang yung kanilang laro dahil match na match lang yung dalawang kupunan. Pareho ang ayaw magpatalo at meron silang kanya-kanya na advantage. Ang advantage ng Rain or Shine ay mas bata yung kanilang mga players kaya hindi agad sila nauubos. Pagdating sa Barangay Ginebra, ang tanging advantage lang na meron sila ngayon ay yung kanilang playoffs experience. At yun nga yung ginagamit ng Ginebra kaya nila nakukuha ang panalo. Nabanggit niya rin na itong si Coach Yeng Yao na mayroon na lang silang isang problema na kailangang magawan ng paraan. At kung masusolusyonan nga daw nila yan, ay matatalo nila ang Barangay Ginebra. Hindi yan sinabi ni Coach Yeng, pero para sa akin mga chong, may posibilidad talaga na manalo ang Rain or Shine. Pero kung titignan mo ngayon, yung chances ng dalawang kupunan ay mas malaki sa Barangay Ginebra. Dahil unang-una, lamang na sila sa series at alam na ng Barangay Ginebra kung anong tempo yung kanilang gagamitin at alam na rin nila kung paano tatalunin ang Rain or Shine. Sa ngayon ay hindi nawawalan ng kumpiyansa itong si Coach Yeng Yao. Buo pa rin ang tiwala nito sa kanyang mga players at yan nga yung maganda para sa nasabing independent team. Gigil na gigil nga itong si Coach Yeng sa Barangay Ginebra at talagang mayroon itong gustong patunayan ngayong semifinals. At masasabi nga natin na yung bakbakan ng Barangay Ginebra at Rain or Shine Elasto Painters ay yung masasabi nating parang PBA Finals na. Dahil match na match lang at the same time maraming nakasuporta sa Rain or Shine dahil gusto ng karamihan na manalo naman ang independent team. Marami rin ang nakasuporta sa Barangay Ginebra. Para sa akin, sino man yung manalo sa dalawa na makapasok sa PBA Finals ay panalo na sa mga fans. Kayo mga chong, ano ang masasabi nyo sa sinabi niya ni Coach Yeng? I-comment mo lang dyan sa ibaba. Samantala, RJ Abarrientos, may problema ngayong semis. Ito nga si RJ Abarrientos mga chong, ang leading scorer. Hindi lang ng Ginebra, kundi buong conference. Ito nga yung nangunguna pagdating sa scoring. At siya rin yung dahilan kung bakit nasa semis ngayon ang Barangay Ginebra. Noong Game 1 and Game 2, maganda at consistent itong si RJ. Pero nung masiko yung kanyang ilong ni Jonard Clarito,
Doon na nagka-problema si RJ. Kinailangan nitong magsuot ng mask. Ang problema, hindi komportable si RJ. Kung saan, nahihirapan nga daw siyang huminga na dahilan kung bakit hindi niya nakukuha yung kanyang rhythm kaya mababa yung kanyang naging performance sa nakalipas na Game 3. Para kay RJ, sinabihan nga daw siya ng kanyang doktor na kailangan niyang suotin ang kanyang mask para maprotektahan ang kanyang ilong. Pero dahil nga daw naiilang si RJ, nasuot-suot yan, ay hindi niya makuha ang kanyang rhythm kaya isinugal niya na at hindi na siya magmamas. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo sa problema na yan ni RJ ngayong semis? Ano rin yung masasabi nyo? Nagigel si Coach Yeng sa Barangay Ginebra. I-comment mo lang dyan sa ibaba.